kasi. Hindi naman tayo na kasi kung kay Bro Paul, kahit ibigay yung ibang tanong, parang hindi na uubusan yun. Sinong nakalaban mo, bro? Si Bro Paul. Ay, may mga ano. Alam mo ba bro, sa dating daan, sa totoo lang, nung debater ako doon for 5 years. Oh. Nagkakaroon pa rin ng butas yung aral, pero pag sa Iglesia Katolika, hindi na ako maipit. Inaral ko yung canon, yung kila Joseph Akiba. Yung kila Simon na naituro sa akin ni Bro Winnie. So bro, yung pala, nagpapakilala. Bro, magandang gabi. Ano ang real name, yung kumpletong pangalan mo? Bro Noel Pastor Ramos. Ayan. Ramos, ilang taon ka na, bro? 19 years old. Ilang GF? No, bro, so ano kang bro, ang yung mga magulang mo ba ay mga both ba sila ay Catholic? Yung isa bro, si mama ay Aglipay, si papa naman Katoliko. At ako proud CFD, Catholic Defender. Pero noon bro, nabinyagan ka ng Catholic? Actually, born Aglipayano bro, naging sakrisan pa ako for 1 year doon eh. So yung pamilya mo doon sa Aglipayan nag-active hindi sa Catholic? Bro, Aglipayano. So kailan ka paano ka naging naakit sa MCGI o ang dating daan ni Brad Eli? Nung kasi ako bro, nung 13 ako, una ko napakinggan doon yung 12 or 13 yun eh. Ang naibabanat kasi ni Elo Soriano sa Iglesia Katolika, yung huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. So ako, syempre, hindi para matalas si utak ko. Kumbaga, hindi pa ako open-minded. Hindi ko pa inaaral yung mga Greek, Hebrew, iba't ibang salin. Mauuto talaga ako. No? Tapos, umalis na ako nun sa Aglipay dahil doon. So, nangyayari dito, naging independent ako. Hanggang kasi 13, bawal pa binyagan sa MCGI bro eh. Bawal pa. 15, 16, 17. Pag 15 ka, Diakono, mga anak ng Diakono, pwede na yun. So, nabautismoan ako dun sa dating daan. Kumbaga, parang sabi ko pa nga sa sarili kong gano'n, dun na ako pagpapahinga kung luluubin ng Diyos eh. Mga ganong salita ba? So, ako, naalis dun sa dating daan dahil din sa mga rason. Dahil una sa lahat, pinagbabawalan kami Bro J1 na makipagdebate. Dito na rin masasagot yung mga paratang nila Fernando Camacho na SDA. Bakit daw sa dami-dami ng mga pinupost kong Bible study, ba't hindi ako nagpo-post ng mga debates ko? Actually, nag-post na ako ng mga debates ko dati. Pero nung namatay kasi si Elo Soriano, ang pumalit si Daniel Rason, pinagbawalan kami na makipagdebate. Ayan. So, nung nakikipagdebate ako, makulit talaga ako bro eh. Ilang siya, kuno na yung ilang local servants sa dating alam nila yan kung ano yung mga katungkulan. Yung mga nagbabawal sa akin, pero patuloy pa rin ako. So, one time, pinagtulungan ako ng isang diakono, yung anak niya, tapos 2 pang miyembro. Diakono ng ano? Talagang ng MCGI? Ng dating dad bro. Bro. Pinagtulungan nila ako dahil naiinggit sila sa aral ko. Bakit daw pag nangangaral ako, nagbabible study ako, hindi ako bubuklat ng Biblia. Ganun mga, iinggitan nila sa akin. So, doon ako nag-decide na umalis dahil sa, actually bro, alam ng ibang kapatid to, naging merchandise na yung MCGI bro. Dahil So, pera-pera umalis ka talaga. sa MCGI bro, patay na, buhay pa ba si Eli? Brad Eli? Umalis ako, ngayong taon lang din eh. February ang huli kong alis. Tapos, after that, mga March, nagamon ako ng debate kay Denmar Santiago. Ito naman yung kwento, ba't ako napunta sa SDA. Yan. So bro G1, naghamon kasi ako ng debate kay Denmar Santiago. Alam ni Denmar yan. Kumbaga nagpalakad ako kay Erin Manlapas. Nasabi ko, chat mo si Denmar, magdi-debate kami. Ang topic sa namin doon, Sabbath o True Church. So, nangyari,
dinala ako ni Denmark sa Bible study. Mm. So, parang ewan ko yung utak ko bakit umalag gayong alam ko ng mali dahil sa 4:1 ng unang buwan subukin ng bawat espiritu. Ngayon bro, wala sana akong panahong magpabautismo ron dahil sa kasalukuyang nahihiya ako kay Denmark dahil nagse-send siya ng pamasahe ko. Mm. Ayun. So, yung mga naigugol nila. Kumbaga parang isinusumbat kasi agad sa akin, gano'n siya, eh. Mm. Ta's nagpakilala siya, CF daw siya, chief apologist ng, Catholic, Mm. nag-seminaryan siya, head chairman. Parang may grupo siyang ARCP ba 'yun? Mm. Mm. Sa 'Yun, amin. founder daw siya do'n. Mm. Tapos ang naging kuwento niya pa kasi sa'kin bro kaya nahikayat nga ako, kasi ang direksyon ko na talaga do'n Katoliko na, Mm. kasama na ako kila Jaren. Kumbaga gano'n, eh, parang nasabi mong magaling 'to parang do'n ako sumama gano'n. Mm. Gano'n nangyari. Tsaka tawag dito, may sinabi siya sa'kin, eh, yung chief apologist daw bro G1, Mm. eh, ibinibigay lang daw 'yun isang beses sa isang panahon. Gaya ni Alvin, Camundok, dalawa kasi yung pinapangalanan niya pero galit na galit siya do'n. Nawala ang tinig mo, bro. Ayan, okey na. Ah. Si Malalini pa 'yun, may binanggit pa siya do'n, eh, Mm. pinagagalitan yung CFD sa Cebu. So, after no'n bro, eh, napilitan ako pero siyempre nung time na babautismuhan Nawala. ako, Bro, nawala yung tinig-tinig mo. ayan akin na bro G1, Mm. 'yan. So, after no'n bro napilitan talaga akong magpabautismo, and then after that, ayun nangangaral-aral kami. Mm. Bagamat ikinalulungkot ko, eh, marami rin ako na Katoliko patungong SDA ano, dahil Mm. araw-araw ako nagba-Bible study. Yun lubos. Kaya Mm. nung time na nagko-conversion story si Bro Paul Alima, Mm. marami rin siyang nahikayat, eh, naalala ko yun. So, naalala ko rin yung akin. So, Wala. ngayon, Hina, bro. Ah, ayan. Mm. Sige. bro, nangyari dito, kasi na hindi ako nakikinig sa mentor niya, si Rocky Tulog. Mm. Sinabi niya, "Bumalik ka na lang ng dating daan, umalis ka na dito," gano'n, gano'n. Kasi ano, Bakit ba, bro? bakit Bakit ba pinaalis ka ni, ayun, Rocky ito? Ano yun? ganito kasi bro, yung taong 'pag alam kong mali, marunong akong tumanggi. Mm. Nagsasalita ako ng hindi, no. Mm. Kasi sa karamihan sa mga bata ngayon kahit alam na mali, oo pa rin tapayan. Anong mali? Ako hindi Anong ako mali gano'n na bro. ibig sabihin mong mali? Anong mali doon? Oo, inuutusan, i-chat ko si Jared, banatan ko ng banatan. "Bro, alam kasi ako diyan, sinabi sa'kin ni Detmar, may parang baptist yata born again, may papapatay daw kay Jared." Ako, eto bro, ang rason ba't ako naging Katoliko, Mm. na-agad natin 'yan. Si Bro Winnie Ibe, nag-chat sa akin, hindi ko makalimutan ito, eh. Mm. Sabi niya, "Puwede ba tayong mag-Bible sharing?" Share lang, gano'n. So ako, wala akong tanggi ro'n. And then isinend ko yung picture ni Bro Winnie kay Denmark, and then kinagalitan agad ni Denmark, "Wag kang makinig diyan, layuan mo 'yan, anak mo 'yan." Yun yung sabi niya sa akin. Mm. Ngayon nagpatuloy pa rin ako bro, talagang makulit ako. Mm. Nag-usap kami, nag-share-an kami about dun, tapos after that, isinend ni Denmark Nawala ang yung signal mo, bro. sa Quezon. Bro, nawala ang signal mo. Okey na bro? Kusog na ba ang hangin dyan? Okey na? Malakas na bang hangin dyan? Malakas bro, pero okey na? Okay na, okay na. Okey na bro? Okay na, bro. So after that po, sinend ni Denmark yung mga video ng debate nila, and then sabi niya, "Kita mo, nilamog namin ni Camacho," gano'n, gano'n. Hindi ko Mm. siya pinanood bro, kasi kayabangan na yun, eh, sobra. Mm. Kayabangan yun sobra. Ngayon nangyari dito, pinakinggan ko siya ng pinakinggan,
Kumbaga, siya yung naging daan sa akin para malapit ako sa tunay na iglesia. Mm. So bro, Binaybolsadihan ako niya, bro, bro. Totoo yan. anong Bro, topic ang pinakaunang nag-open para ka bumalik ng Katoliko? Yung pinakaunang topic na history. history. History talaga. Mm. And then napaisip ako talaga ako kasi nabasa ko yung Job 8:8 eh. Read the book Kuan of bro, history in sick. how about sa SDA bro? Tapos Ang sa history nila, sabi nila si Jesus Christ daw nagtatag nila. Oh. Di ba nasa fundamental belief nila na founder nila si Jesus Christ? Si Jesus Christ ba daw nakalagay? O si Ellen Goldwhite? Pro G1 kahit saan i-search, kahit Google eh, lalabas Ellen G. White eh. Tayo, may history tayo kahit nga si Eddie Soriano umamin eh. Sabi ni Eddie Soriano, hindi ba ninyo nalalaman yan? Yung Iglesia Katoliko 2,000 years ago. Siya kanya mismo galing yun. May Then video ayon ka kay dyan, Bro Winnie, may video ka dyan. hanapin ko yung bro. Sige. Tas alam mo ba bro, sabi ni Bro Winnie, na Hmm. pag-aralan lang namin nung nakaraan eh. Ang Orthodox, 1014 AD Mm. na itatag. Sa makatwid, ilang dekada na, 1,000 years ago na. Doon pa lang sa part na yun eh. Sabi ni Denmark kasi sa akin bro, pero si Denmark kasi mahina yung SD sa history. May pinapakita sa akin si Denmark, sabi niya, na unang nakalagay kasi dong sekta, Eastern Orthodox. Reference yan eh. Yung after that, yung paano kayo nagkakilala ni Bro Jared? Magkakilala na ba kayo before? Matagal na. Nung nasa MCJ pa kami bro. So sinong Actually, dati sino ang unang naging Katoliko? Ikaw ba o si Jared? Jared bro. Kasama ako nung time na nasa IDKKH pa kami. Kasi bro, ganito yon. Plano namin talaga noon magtayo ng congregation. Ipagpatuloy yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan. Ngayon, natalo si Jared kay Bro Paul Alima. And then after ng flight, 2 to 3 days yata, sabi ni Jared, babalik daw siya ng Katoliko. Anong reaction Doon kami nag-away-away. Mm. Galit ako nung bro. Kung tutuusin, alam mo bro, plano ko talaga pumunta ng Bohol, debatin sila Bro Paul. Kasi sabi ko ngano sa sarili ko, eksperyensado ako sa debate. Eksperyensado rin yung katunggali ko sa debate. Ang tanong, kung kakayanin ko ba? Nakita ko kasi yung stand ni Bro Paul, hindi ko matibag yun eh. Pinag-aralan ko yung dalawang inilatag ni Bro Paul na hindi daw matitibag. Kahit nung while inaaral ko siya, yung sa Mother of God, hindi ko matibag eh. Inaaral ko rin yung 1611 ng KGB, yung debate nila ni Bro Jando. Which is dun pa lang talaga, matibag ka na eh. And then sabi kong gano'n sa sarili ko, bagamat walang nababasa letra por letra sa 3:15 ng Genesis, yung si Maria. Pumapatungkol yun eh. Yun bro. Tsaka, alam mo ba bro, isa pa pumasok sa utak ko, yung sa ikalawang Thessalonica 2:15 yung bumase sa tradisyon. Wala naman tradisyon ng SDA eh. How about dating daan? Paano yan? CCI. Wala bro. Wala. Bro, kung hindi bro, tradisyon ng bro, yung naging Katoliko na si Bro Jared. Ikaw ka rin. Anong man ka nag-Katoliko o nagbalik Katoliko? O nag-confess o nag-renewal of vow sa binyag mo? September 9 ako bro. Actually bro, pawalan na rin ako ng pag-asa dati. Umalis ako sa SDA, I think July o June, July. Kasi bro, ang nangyari, ito pa yung rason ng pag-alis ko sa SDA. Ito yung hindi nila matibag. Kung hindi tradisyon ng Iglesia Katoliko
yung pumapatungkol sa ikalawang Tesalonica 2:15, anong tradisyon yun? Hindi nila matibag yan, eh. Mm. Hindi nila hindi nila alam yung isasagot nila. Ang nangyari lumili sa usapan. Kaysa gumala-gala raw yung mga apostol bro, biruin mo ganun pala yun. Mm. Tradisyon pala yung paglakad, ano? Tsaka bro, nung umalis ako sa SDA, pinagtulungan kasi ako ng mga kabataan. Mm. Yung president ng kabataan, tas yung mga iba pang miyembro sa iba't ibang church, pinagbibira ako bro. Biruin mo bro, nung bumalik ako sa Katoliko, ano? Mm. Ang nangyari dito, yung mga SDA gumagamit ng mga dummy accounts, pinagcha-chat ako, pinagsisira ako. Mm. Doon pa lang sa part na yun bro, mapalad na ako, inuusig ako dahil sa katwiran, eh. Mm. So, sa akin, Mm. pag-alis ko sa SDA, yung maraming bumabanat sa akin, yung mga kasinungalingan at pagtatago ni Denmar ng mga referensya. Kasi ganito yun bro, pati si Bro Jared at Bro, si bakit Bro ka naakit Papa. sa bro? Bakit ka naakit sa SDA? Patungkol ba sa Sabat? Hindi bro, wala actually, parang Ah, wala lang. hindi Wala gaya akong sa natutunan. hindi gaya sa MCGI na magaling si Bro Elin na antas sa Biblia. Oo, tama. Mm. Tama. Kasi sa SDA bro, ano eh, wala ron eh. Wala akong natutunan. So Kasi anong nilabag pa nga CFD ni ka Denmar na eh. chapter, bro? Anong CFD ka na chapter? Ewan ko kay Jared, sabi niya, tagbilaran kami. Tapos yung ano, Cebu naman. Di ko mawari, sabi niya, halo-halo na lang kami, ganun-ganun na. Pwede naman kayong pag okay na kayo, pwede naman kayo magtatag ng sarili niyong chapter. Pero iwan ko kasi sa Ah, kaya hindi na ako nag-active sa CFD kasi may iba't ibang kuan, iba't ibang ruling. So, yan tama. bro, salamat sa oras mo, time mo. And congrats sa debate mo. Yung hinamon ka na ng suntukan Yeah. kasi talong-talo na yung SDA. So, congrats. Boxing fight na So, yan, ah. hindi naman natin gawain yan na magiging suntukan kasi gusto natin yung Tama, bro. hindi naman tayo siniswelduhan, di ba? We have nothing to lose, no? Wala tayong kuha sila, siniswelduhan yan eh. Yung kadibati mo, siguro yung tatay niyan may sweldo sa SDA yan. Uyang si Juan mismo. So kaya mag-aral Ano na ka bro, bro kung para halimbawa, layman makinikuan na. ka para mag-continue tayo kasi pag pera na ang problema natin yan. Baka gagaya ni Juan. So hindi mo nagiging INC ay SDA Katolik, SDA na naman. So, Alam ko na agad kung sino yun. so Hindi na kailang pangalanan. ayan bro. Okay bro, stop po muna ang record bro. Thank you bro.